Maupo po tayong lahat, mga kabaro at mga kaibigan. Nako, maraming salamat, Konsi Ayi. Mula sa isang dakilang angkan na kabilang na po doon ang aking minamahal at namimiss na si Sec Toots. Pero grabe din sa kanyang pananalita. Naisip ko yung isang kasabihan nating mga Pilipino na kaya mo bang depensahan yan sa Plaza Miranda? Nagunit ako tuloy si Kablas nung panahon ng kanilang dakilang henerasyon ng mga pinuno sa gobyerno at tagapagtalumpati rin. Salamat po sa inyong pagpapakilala. At isang napakagandang hapon po sa ating lahat. Siyempre, kay 4L President na Kalumpit Councilor Lucy Diego, ang aking seatmate at gracious host ngayong hapon, si DILG Provincial Director Mirvi Apostol Fabia, si Giginto Vice Mayor at Vice Mayor's League of the Philippines President Bulacan Chapter Honorable Banjo Estrella, si Paumbong Vice Mayor Emelita Yunzon. Okay pong palakpakan yung mga kasama po natin at ang isa't isa, mga kaibigan. Of course, kay Malolos City Vice Mayor Honorable Miguel Alberto Bautista, Malolos City Councilor J.V. Vitug, Malolos City Councilor Troy Aldaba, nandito na rin po o malapit nang makarating si Honorable Vice Governor Alexis Castro, Baliwag City Vice Mayor Marie Claudette Serrano, ang aking isa pang seatmate at matagal na kasama, minamahal kong representative ng ika-4 na distrito na si Linabel Ruth Villarica. Muli si 4L Advisor Honorable Ayi Ople, ang chairperson ng National Movement of Young Legislators Bulacan Chapter at Bustos Councilor Marie Nina Nikki Perez. Ang presidente po ng Philippine Councilors League Bulacan, Honorable William Villarica. Ang 4L President Bulacan Chapter, si Ma'am Lucy pala, ay Luceria, Diego. Lahat po tayo, mayat-maya naaalala yung ating baptismal name. Lalo na po, si Mami lang po nagtatawag sa akin ng Ana Teresia tuwing galit siya. So mayat-maya ay naaalala po talaga natin. Siyempre, ang aking kasama at minamahal na si San Jose del Monte Councilor Lizelle Aguirre Abad. At syempre, di pa man siya nandirito ng pisikal, batiin po natin sa diwa, sigurado kung siya'y lubos na nakikiisa sa ating mga kabaro, kay Governor Daniel Fernando. At parating, sabi po ni Pres Lucy, at palakpakan na po natin ang lahat ng mga pinuno at kabaro natin mula sa mga lungsod at bayan ng Angat, Balagtas, Baliwag City, Bocaue, Bulacan, Bustos, Kalumpit, San Jose del Monte, Doña Remedios Trinidad, Giginto, Hagonoy, Malolos City, Host City, Marilao, May Kawayan City, North Sagaray, Ubando, Pandi, Paumbong, Plaridel, Pulilan, San Ildefonso, San Miguel, San Rafael, at last but not the least, Santa Maria. Palakpakan po natin ang lahat ng ating mga iniibig na bayan at lungsod. Well, alam ko po na hindi na Women's Month, pero isang linggo pa lang naman ang lumipas sa buwan ng Abril. Kaya sa mga hindi ko pa nabati ng Happy Women's Month noong nakaraang buwan, hayaan niyo po sana akong batiin kayo ngayon ng isang palabang buwan ng kababaihan. Batiin po natin ang ating mga katabi at ang ating mga ka-table ng Happy Women's Month pa rin, sis. Okay, salamat po. At sa totoo lang, kahit hindi na Women's Month, hindi naman humihinto
ang trabaho natin para sa kapakanan at karapatan ng kababaihan, di po ba? Hindi talaga eh, kahit anong araw. Kaya maraming salamat po sa lahat ng kapwa ko leader kababaihan at mga kapatid na lalaki din na nagtipon-tipon ngayong araw para mas mapalakas pa ang ating pagkakaisa. Hindi lang bilang mga lingkod bayan, kundi bilang mga babae. Maraming salamat din po kina Gov. Dan Fernando at Vice Gov. Alex Castro na talaga namang mga allies nating kababaihan sa pagsulong ng pagkakapantay-pantay sa lalawigan ng Bulacan. Napaka-espesyal din talaga na nandito tayong lahat ngayon sa makasaysayang bayan ng Malolos. Siyempre, maliban pa sa pagiging kabisera ng unang Republika ng Pilipinas, ang Malolos ay tanyag din dahil sa kahangahangang Women of Malolos o yung grupo ng kababaihan noong pang 1888 na naglunsad ng peaceful protest laban sa mga polisiya sa edukasyon na nagdi-discriminate sa mga kababaihan. Nung panahong iyon, bawal mag-aral ng Espanyol ang kababaihan. Kaya kadalasan ay hindi nila lubos na naiintindihan ang lengguwahe ng politika at ng batas. Pero dahil sa natatanging kaalaman at kagalingan ng mga Bulakenyang ito, isinulong nila ang kanilang karapatang mag-aral, ang kanilang karapatang mamulat, ang karapatang lumaya sa mga bulok na paniniwala. Hindi agad pinahintulutan ang mungkahi nila, pero hindi sila nawalan ng pag-asa. Kahit ilang beses na dapa, sila'y paulit-ulit na bumangon pa rin. Sa huli, naipanalo nila ang kanilang laban at naging napakalaking inspirasyon, hindi lang sa mga kapwa nila babae, pero pati na sa mga tulad ni Gat Jose Rizal. Nakalaunan ay isinulat ang sikat na open letter na to the young women of Malolos. Isang sulat na nagpupugay sa katapangan ng kababaihan ng Malolos. Isang sulat na nag-udyok sa mas marami pang Bulakenya at Pilipina na magsalita, manindigan, tumindig. Sigurado ako na ang dugo ng kababaihan ng Malolos ay dumadaloy hanggang sa ngayon sa inyo. Ramdam ko na ang diwa ng kanilang ipinaglaban ay isinasabuhay at isinasapuso ninyo. Kitang-kita ko po ito sa inyong walang humpay na trabaho sa gitna ng napakaraming unos dito sa Bulacan. Naalala ko nga na sa kasagsagan ng COVID-19, nagawa pa nating magtipon-tipon para sa isang online forum kasama ang Bulacan Solo Parents Federation at ni Gov. Dan para mapag-usapan paano pa mapaganda ang Expanded Solo Parents Welfare Bill noon, lalo na nakakaiba ang dagok na dala ng COVID, partikular sa mga kapwa ko solo moms. Pandemya man o mga matinding baha, hindi kayo bumitaw sa serbisyo. Hindi kayo nagpatalo. Hindi kayo sumuko. Bilang kapwa nanay, bilang kapwa public servant, makakaasa po kayo na hindi rin po ako bibitaw sa napakarami pa nating laban para sa kababaihan. Oo, malayo na ang ating narating. Oo, naipanalo na natin ang mga batas pangkababaihan tulad ng Expanded Maternity Leave Law na binanggit ni Consi Ayi, Expanded Solo Parents Welfare Act, ang
ang bawal bastos law, at marami pang iba. Oo, tayong lahat na nandirito ay may boses, may plataporma, may espasyo. Ngunit, alam din natin na hindi pa tayo ganap na nakabangon mula sa mga malalim na diskriminasyon sa ating lipunan. Tila kahit gaano man kalayo na ang marating natin, hindi basta-basta nabubura ang kulturang nagmamaliit sa ating kababaihan. Kahit nung nagtrabaho na ako sa House of Representatives, tulad ni Rep. Lina Bel ngayon, naranasan ko pa rin ang mga sexist comments. At kahit ngayon sa Senado, inaalmusal ko pa rin ang mga gendered harassment na binabato sa social media ng mga taong ayaw sa advokasiyang isinusulong ko, ayaw sa pananalita ko, ayaw sa pagkababae ko, sa pagkababae natin. Sigurado ako, kayo, mga kapwa kong naninilbihan sa politika at sa buong publiko, ay nakaranas o nakakaranas pa rin ng ganito. Kung nagagawa ito ng lipunan sa ating mga babae na may sapat na kapangyarihan at pribilehiyo, ano pa kaya para sa mga pinaka-vulnerableng kababaihan? Ang nakakalungkot minsan, pati ang mga batas o polisiya para sa kababaihan ang siyang inaatake. Na para bang sobra-sobra ang hinihingi natin? Na para bang obligasyon nating makontento? Na para bang banta sa lipunan ang ating pag-angat? Umaasa po ako na kayo pong leader kababaihan sa inyong lalawigan, sa mga lungsod, sa mga lokal na pamahalaan, sa barangay, sa SK, ang magwawasto ng mga sinaunang tradisyon o paniniwala na nag-eetsyepwera sa galing at tibay at giting ng kababaihan. Alam ko na ginagawa na po ninyo ito sa buong Bulacan. Tulad ng walang sawang pagsasagawa ng mga seminar tungkol sa mga batas gaya ng Safe Spaces Act. Sana po ay patuloy po ninyong isulong ang mga programa at proyekto na kasentro sa mga natatanging karanasan nating mga babae. Kayo po ang kampyon ng ating kababaihan. Kayo po ang takbuhan ng bawat babae sa inyong mga komunidad. Kayo po ang nakakarinig at nakakasaksi sa hirap ng mga pinaka-vulnerableng babae sa ating lipunan. Kayo po ang unang lingkod na makapagbibigay sa kanila ng pag-asa. Sa hulit-huli, anumang pagsubok ang dumating, pag-asa sa isa't isa. Hindi lang sa ating kapwa babae, kundi sa bawat mamamayang Pilipino ang magiging pundasyon ng ating pagkakaisa. Kahit ilang beses pa tayo madapa, sama-sama at tulong-tulong po tayong babangon. Maraming salamat po sa inyong panahon. Mabuhay ang kababaihan. Bangon, babae, bangon!